na po ng class, sakto. We are entering part 2 ng chapter 20. Kayang-kaya nyo yan, guys. Last 30 minutes na po for chapter 20, part 2. So, always, before we start the grammar, learn the new vocabulary po muna. Okay lang po, guys, kahit hindi nyo po ma-memorize agad-agad to, no? So, the vocabulary is, it takes time. Ang human brain po, can only memorize 20 words per day. Maraming sa study po, may nabasa po ako mga article, siguro maximum lang ang kaya ng tao so far na mga polyglot, na mga multilingual ay mag-memorize ng 50 words per day. Yan yung mga polyglot ha, sila po yung kinakareer nila yung mga multiple languages. So kung average person lang, around 10, 15 to 20 words per day. Kaya wag po tayong mag-overload po, no? Kasi for sure malilimutan mo lang yan sa susunod na araw. So, give yourself time to remember the vocabs. You can always go back to this video. So, for the second set of vocabulary po, it's all about household chores. 집안일. So, household chores, 집안일. So, favorite word ko to. Bakit? 집, bahay. An, sa loob. Il, trabaho. So, 집, bahay, an, inside, il, work. So, 집안일 is work inside the house. Kaya, yung translation po niya, household chores, because this is work inside the house. 집안일, work inside the house. 집안일. Kaya nakakatuwa itong word na to. Literal talaga siya, no? 집안일. So, ang first na 집안일 po natin, na mga household chores, would be doing grocery. 장을 보다. 장을 보다. So, to do grocery shopping or to go grocery shopping, 장을 보다. In polite po, 장을 봐요. In formal, 장을 봅니다. So, these are present tense po. 장을 봐요. 장을 봅니다. Next, to cook rice. So, 밥 is rice. 밥, rice po yan. ul, object particle. So, ito, kinonjugate ko lang yung hada, to 해요 합니다. So, 밥을 해요. 밥을 합니다. To make rice or to cook rice. At may isa pa, yung nakaparenthesis po, optional siya. You can say hada, you can say jitta. Same meaning lang po sila pag may kasamang bap sa sentence. 밥을 하다, 밥을 짓다, same meaning, cook rice. Itong 짓다 po, we need to conjugate differently. Hindi siya jisoyo. Hindi. Ang siyot na yan, ang letter S na yan sa ilalim, mawawala. This is part of the irregular S. Irregular siyot, mga verbs. So, yung letter S wala, naging jiyoyo po siya, kaya hinighlight ko. Iba po yung conjugation niya into present tense. jiyoyo po siya. 밥을 지어요. 밥을 지어요. Next, 밥을 짓습니다. Ayan, so no changes pag 씁니다 ang ending. 밥을 짓습니다. 밥을 짓습니다. Alright. So, next po, to cook. So, to cook food, 음식, pagkain po. 음식, food, 만들다 is to make. So, literally, to make food. Make. 음식, food. So, to cook, 음식을 만들다. So, to make food. Yung 만들다, pag present tense polite, 만들어요 po siya. 만들어요. 만들어요. To cook, or to make, sorry. To make, 만들어요. Pag formal, 만듭니다. 만듭니다. So, 만듭니다, to make. Ayan, since may irregular conjugation din yung mga to, so, nagiging 만듭니다 siya, kaya hinighlight ko lang din. Next, to do the dishes, 설거지를 하다. 설거지를 하다. 설거지를 하다. So, dito po, dahil may hada, we can sometimes remove the rule. 설거지하다. 설거지를 해요 or 설거지해요.
pwede. 설거지를 합니다 or 설거지합니다. Ayan. Minsan tinatanggal po yung rule particle, especially in spoken Korean. Spoken Korean, madalas tinatanggal talaga yung mga particle. 설거지해요, 설거지합니다. Okay, so ito po mga hindi na sila verbs, no? So these are just nouns, mga typical objects sa bahay. 밥솥. So rice cooker. 밥솥. 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 밥솥, rice cooker, 밥솥. Next, pot. 냄비. 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 So pot. And frying pan, 프라이팬. 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 Okay, so frypan, frying pan. And then last, washing up liquid, or ito po yung dish soap. Tawagin na lang nating dish soap po ito. 주방 세제. 주방 세제. 주방, meaning kitchen. 세제 is cleaning substance, parang ganun. 세제, so 주방 세제, so dish soap or washing up liquid. Sige. 주방 세제. So dito na po tayo related sa laundry. So pag maglo-laundry ka, kung kamay ang gamit mo or ilo-laundry mo yung damit mo sa machine, dito po 빨래를 하다. 빨래를 하다. So we can remove the rule. 빨래하다. 빨래하다. So 빨래를 해요 or 빨래해요. Ayan, tinatanggal natin yung rule with the hada verbs. 빨래를 합니다 or 빨래합니다. Ayan, 빨래를 하다, to do the laundry. Next, to run the washer. Okay, naalala nyo ba yung vacuum? To vacuum, parehas lang po ang 돌리다 verb nila. So, to vacuum, 청소기를 돌리다. They have the same verb. Parehas lang po yung verb nila, 돌리다. 청소기, vacuum. 세탁기, washing machine. 돌리다 is to run. Kasi ano ba yung nangyayari pag nagdodolida? Umiikot. So ito po, pag gagamit po tayo ng washing machine, ano nangyayari sa mga damit natin? Iikot po siya. Dolida, iikot. So iikot po yung motor sa loob. So dolida. Ang 청소기, ganyan din. May umiikot sa loob. Whee! Mangyayari, ganyan po yung 먼지, yung mga dust particles. Whee! Kaya dolida. Dolida, literally to turn around. Ikot-ikot. Dolida. So, pagkasama ang setakki at 청소기, dun sa dolida, you are running the vacuum, running the washing machine, kasi, whee! Iikot sila sa loob. Alright? Ayan, para matandaan nyo lang, 돌리다 is to, wee! Ikot. Yan. So, setakki at 청소기, running the vacuum and running the washing machine. Okay, so, 돌리다, wee! So, 돌려요, 돌립니다. 세탁기를 돌려요, 세탁기를 돌립니다. Or yung vacuum. 청소기를 돌려요, 청소기를 돌립니다. wee! Yan, ikot. Woo! Alright. Sige, moving on na po tayo. Pag hang out the washer, the wash or the laundry po, 빨래를 널다. 빨래를 널다, 널어요, or 넘니다. 널어요, and then, 넘니다. Ayan, kasama po siya dito sa list of irregular real, kasama ng 만들다. Ayan, same list po sila, kaya naging 넘니다 po siya dito. 널어요, here, present tense polite. 빨래를 널다, 빨래를 널어요, 넘니다. And then last,
빨래를 걷다. Ito po, irregular din po siya. Kaya 걸어요. nagiging 걸어요 po ito. 빨래를 걸어요. To bring in the laundry. Ayan, so tatanggalin mo na siya. 빨래를 걸어요. Next, 빨래를 걷습니다. 빨래를 걷습니다. So, 걸어요. 걷습니다. Okay, so this is our last part of the list po. 옷을 다리다. 옷, damit, 다리다, ironing, plancha. 옷을 다리다. 옷을 다려요. Polite present tense or formal present tense. 옷을 다립니다. 옷을 다려요. 옷을 다립니다. Alright, dito na po tayo. Fold clothes. To fold the clothes, 옷을 개다. 옷을 개다. 옷을 개요. 옷을 갭니다. 옷을 개요. 옷을 갭니다. So, to fold the clothes, 옷을 개다. Alright, last two vocabs po natin. Detergent po or washing detergent. 세탁, 세제. 세제, ito po yung word natin kanina dun sa 주방 세제. 주방 is kitchen. 세제 is the cleaning liquid or substance. Ayan, 세제 kasi is a cleaning liquid po ang meaning niya. As far as I know po, 세제, cleaning liquid. 세제. So, pag 세탁 po, 세탁 is washing machine or yung washing po. So, 세탁, 세제 is washing machine, cleaning liquid. 세탁, 세제. So, detergent po ang translation. Kanina, 주방, 세제, kasi 주방, sa kitchen, ano ba yung huhugasan natin? Mga pinggan. So, that's part of the kitchen, 주방. So, 주방, 세제, cleaning liquid for the kitchen. 주방 세제, dishwashing liquid. Ayun. So, 세제 is cleaning liquid po. 세탁 세제, detergent. Then last, 다리미, iron. So, itong machine na yan. So, 다리미. Pag gumagamit ito, natatakot ako na baka mapasok ako. Sino makaka-relate dyan? O, 다리미, iron. Akala ko joy. Sabi ni Christian yung joy kanina. Ayan, si Marlon, ma'am, tanong ko lang po yung sa conjugation po, bakit Gioyo, hindi po siya Joyo? Alright, that's a good question. Balik lang po tayo dito. Dito po, sa Jitta. Naging Gioyo po siya. Bakit hindi siya Joyo? Because, yung original na dictionary form niya, hindi yan Jida. Jitta po yung original niya. Dahil hindi po ito kagaya ng Jida, to lose, Mashida, to drink. Yung dictionary form nitong dalawa, kung pansin nyo po, E-vowel. E-vowel. Jitta, E-vowel, pero may letter S. This Jidda is not the same category ng Jida at Mashida. Not the same category, not the same dictionary form po. Kaya pag nag-conjugate po tayo ng Jida, to lose, nagiging Gioyo or Joyo po siya. Sorry. Joyo po siya. Yung Mashida, nagiging Mashoyo po siya. Because these are the dictionary forms. So, yung origin po niya, wala namang letter S sa ilalim. So, we can conjugate it this way.
Mashida, pwedeng mashayo. Itong jita, hindi siya joyo kagaya ng tulus because the dictionary form, yung mga stem, is not the same. Jitda po yan, hindi jita. That's a good question po. Thank you for asking. So, hindi po siya same category nitong dalawa. Kaya po, hindi din same ang conjugations nila. Okay po? Sige. Alright, next na po guys. Ay! Oops, na-skip. So here, play ko na po ang dialogue. I think kaya naman natin tapusin to. Ang last grammar, bago po tayo mag-grammar, dialogue po muna. So play ko na po. 대화 2. 어제 친구하고 불고기를 만들었어요. 정말 재미있었어요. 투안 씨는 요리를 하는 것이 재미있어요? 네, 전 정말 재미있어요. 리안 씨는요? 저는 재미없어요. 하지만 설거지는 괜찮아요. 그래요? 그러면 앞으로 요리는 제가 할게요. 설거지는 리안 씨가 하세요. Okay, sana all ganyan po mag-arrange ng schedule, na arrange ng mga tasks sa bahay, no? Na mag-agree, yung isa magluluto, yung isa magbawash ng dishes daw. Okay, sige, breakdown po natin ng konti. 어제, yesterday, 친구, kaibigan, 하고. So, with the friend. Kasama ng kaibigan, 친구하고 불고기를 만들었어요. We made bulgogi. Gumawa daw sila ng bulgogi. 정말 재미있었어요. It was really fun. So, lahat po ito naka-past tense because it's talking about yesterday activity. 어제. So, naka-past tense po silang lahat. 투안 씨는 요리를 하는 것이 재밌어요. So, ito pong naka-text, blue text. 는 것 is our new grammar after this slide po. So, cooking, is it interesting? 요리를 하는 것이 재밌어요? Is it interesting? Is it fun? ang cooking? 요리하는 것이 재밌어요? Sagot ni Tuan, 네, yes. John meaning ako. John은, na kinontract lang, pinagsama lang yung jo tsaka nun. John은 정말, really, 재밌어요. It's really fun. 리한 씨는요? So, asking the same question, binato lang niya kay Lihan tungkol sa 요리, tungkol sa cooking. 저는 재미없어요. As for me, it's not fun. Para sa akin, hindi siya masaya, hindi siya fun, hindi siya interesting. 저는 재미없어요. 하지만, however, 설거지는, 설거지, washing dishes, 괜찮아요. It's okay. So, para kay Lihan si, okay sa kanya na maghugas na lang ng mga pinggan. Ayaw lang niya magluto. Kasi not fun daw. 그래요? Ay, ganun ba? 그래요? Really? 그러면, kung ganyan, if that's the case, 앞으로, from now on, in the future, from now on, 앞으로, 요리는, cooking, 제가 할게요. Ako na yung gagawa. 요리는 제가 할게요. Ayan po, yung ul게요 na grammar. So, nag-promise si Tuan na from this moment on, moving forward daw, siya na daw ang magluluto. So, nag-promise si Tuan na siya yung gagawa ng 요리. Tapos, 설거지는, washing dishes, 리한 씨가 하세요. Ikaw na yung gumawa, 리한 씨, ng 설거지. 설거지는 리한 씨가 하세요. Alright, so before we move on, dito po may tip about adjectives, yung itta, opta, na adjectives. So, may mga existing adjectives po na may kasamang itta, opta. Kagaya ng 재미있다. Kagaya nito, 재미있다. To be interesting or to be fun. 재미없다, not fun or not interesting. 맛있다, to be tasty. 맛없다, not tasty. 멋있다, to be cool. 멋없다, not cool.
Okay. So, dito po yung mga may ita, opta, ita, 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 mga opta, 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 opta. It's actually contracted. Ano ba yung ibig sabihin ng contracted? Contracted means shorten. Contracted, shorten. So, they shorten the words. So, itong Jemi ita, Mashita, Moshita, galing po sila sa longer phrase, Jemiga ita. So, may particles po sila. Mashi ita, Moshi ita, Mashi opta, Moshi opta, Jemiga opta. Lahat sila may particles dati. Ang Korean language, mahilig po mag-contract. Mahilig po sila na paiksi ng mga phrases, ng mga words. So, yung Jemiga itda, they make it Jemi itda. Pero minsan, may makikita po kayong mga paragraph or sentences and hindi siya contracted. Hindi siya Jemi itda. Jemi soyo. Jemi opsoyo. Minsan, Jemiga isoyo. Jemiga opsoyo. Mashi isoyo. Mashi opsoyo. Nakasama pa rin ang particles po niya. Minsan nakakontract, minsan hindi. Depende po sa anong gusto nilang style. So, it really depends. But as long as you know na itong Jemi ita, Mashita, Moshita ay nanggaling po sa longer version po nila. Jemiga ita, Bashita, Boshita, and then opposites, Jemi opta, Jemiga opta, Matopta, Mashi opta, Modopta, Moshi opta. Ayan, nanggaling po sila dito. So, they just wanted to let you know, contracted form silang lahat. Very common way daw for using these adjectives. Very common na naka-shorten na po silang lahat. Okay. So, ito po, before we end the class, explain ko na po itong nungot because this nungot is very, 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 very common. Na-beast mode ako. This is such a common grammar. Sobrang common po nito. Sana po na ma-ingrain din po ito sa utak po nating lahat. So, kasi mai-encounter nyo po yan eh. Imposible na hindi nyo mai-encounter nito. So, verb stem nungot. So, this nun po ito, nun na to, is a noun modifier. We call it the noun modifier. Hindi po siya topic particle. So, meron po tayong topic particle na nun. This is not it. Hindi yan particle. This is the noun modifier kasi hindi po noun ang kasama niya. For example, Johnun. Ano ba ang ibig sabihin ng Jo? Me. I. Ang Jo, me or I, noun po yan. Ano ba ang noun? Pangalan po. Tao, bagay, hayop, lugar, oras, at idea. Ito po mga nouns. Hindi yan action. Hindi yan describing word or adjective. Jo, tao, noun. Noun po siya. So, pag jo-nun, particle po yan na topic particle. Itong verb stem nungot, pag may kasamang verb ang nun, modifier po yan. Hindi yan topic particle. Okay? That's the number 1 rule po. Pag may nakita po kayong nun particle, it's not always topic particle. Basahin niyo po kung action ba siya or noun ba siya. Kung hindi action, kung adjective ba siya, verb ba siya, or noun ba siya. Kasi kapag verb po siya, nun particle, noun modifier na po. Okay, so how do you explain noun modifier? Sansing-nim, ano nga ba itong noun modifier na sinasabi mo? Ano itong noun modifying verb? Baka mahirap naman to. Hindi, guys. Sige, explain ko po. To walk, verb stem nun noun. Okay, so we have a verb and then we have a noun, then we have nun sa gitna. So for example, itong tao, naglalakad siya. Paano mong i-describe na itong tao ay naglalakad? You can say the person is walking. 사람이 걸어요. You can say the person is walking. Pero gusto kong sabihin the walking person, oy, si Gina yan ah. Yung tao na yan, yung naglalakad ngayon, si Gina yan ah.
So, dinidescribe ko na yung tao ay naglalakad. Hindi yung sarami goroyo, person is walking, dapat walking person. Gusto kong sabihin kasi yung tao na naglalakad ay si Gina. Paano mo sasabihin yon? So, to walk po. To walk po is gotta. To walk, gotta. Person, saram. Ngayon, i-combine ko po, gusto ko kasi sabihin na the walking person is Gina. So, I need to describe person. Ang person po, person is the noun. Ang walking, verb, di ba? So, para ma-connect ko po, para ma-describe ko yung noun, para ma-describe ko po na yung walking person, the walking is describing person, ang gagawin ko po, lagyan ko lang ng nun ang verb natin. So, gotta, gonnun, gonnun, and then saram. So, the walking person. Ayan. So, dinedescribe ko yung action ni Saram. She's walking, but I'm describing her that she is walking. Gonnun saram. The walking person. The Walking Dead tuloy. Parang yung TV series, no? The Walking Dead. Oh, gonnun saram. Okay? Yan po ang purpose ng nun particle na yan. It's not particle, it is modifier. We are modifying the verb para ma-apply natin sa noun. Okay, one more example po. To eat and then person. Ano ba yung to eat na verb natin? Mokda. Tapos yung person, saram ulit. So, may dalawang tao sa table. Yung lalaki, nakaupo lang. Yung isa, kumakain. Gusto mo sabihin, uy, yung kumakain ngayon, si Sujin yan ah. Yung kumakain na tao, si Sujin yan. So, how do you say the person eating? The person who is eating. You want to describe the two people who are on the table, yung isa na kumakain, yung kilala mo. Paano mo sasabihin yon? So, you need to describe the action, right? You will describe the person doing the action, mokda, tsaka saram, the eating person. You're describing the person eh. Dinidescribe natin yung action niya. So, eating person is mongnen saram. So, mongnen saram. So, the person who is eating. 먹는 사람. Okay, so apply po natin. 걷는 사람이 Gina 씨입니다. So, the person walking is Gina. Baka may mataton. Char. Joke lang. So, there are multiple people, pero the person who is walking, 걷는 사람 is Gina. 걷는 사람이 Gina 씨입니다. So, yan po kaya noun modifier po siya because the noun is being modified by this. So, yung noun po natin na 사람 is being modified by 걷는. 걷는 사람, person walking. So, the person walking is Gina. 걷는 사람이 Gina 씨입니다. 점심을 먹는 사람이 수진 씨입니다. The person who is eating or the person eating lunch, 점심을 먹는 사람, 점심을 먹는 사람, the person who is eating lunch, 수진 씨입니다. That is 수진. 점심을 먹는 사람이 수진 씨입니다. So you are modifying 사람 using 먹다. 먹는 사람, the person who is eating. So balik po tayo dito. Yan. This is used as a verbal noun forms attached to a verb. So you are using got to describe, you are using the verb to describe got. Ang got po, got means thing. Pag may kasamang action po, we can translate it to the act of doing something. 다리는 것, ironing clothes. Ironing. So, hindi na siya darida lang. 다리는 것, the act of ironing. Ironing clothes. 옷을 다리는 것이 너무 어려워요. Mahirap, masyadong mahirap ang ironing, ang pagpaplansya ng damit. 옷을 다리는 것이 너무 어려워요. 그래요? 그럼 제가 다려줄게요. I will iron them for you. 제가 다려줄게요. Next example. 왜 항상 밖에서
밥을 사 먹어요? 왜? Bakit? 항상, palagi, always, 밖에서, sa labas. 밥을 사 먹어요. Why do you always buy and eat food sa labas? So, why do you always eat out daw? 저는, as for me, 요리하는 것. The act of cooking. So, cooking. 요리하는 것을 싫어해요. I don't like to do cooking. I don't like the act of cooking. 요리하는 것을 싫어해요. 그래서, that's why, 사 먹어요. I eat out. Or I buy food and eat it. 그래서 사 먹어요. So, itong nun got, you are changing the noun, you are changing the verb into a noun. So, more example. I do homework. O, paano natin iko-Korean to? I do homework. 숙제를 해요. I don't like homework. 숙제를 안 좋아해요. Paano sabihin, I don't like doing homework? Kasi you can say that you don't like homework. You can say that you do homework. Paano po yung I don't like doing homework? Kasi minsan may mga assignment na gusto mo naman. Pero may times na ayaw mo. Right? You don't like doing homework. Hindi sa ayaw mo yung subject, siguro art class. O kung mahilig ka sa art, may art assignment. Mahilig ka sa art. Ayaw mo lang ng assignment. Di ba? You don't like doing homework. Paano to? So, yung doing, yung hada, gagawin nating 는 것. 숙제를 하는 것. Doing the homework. 숙제를 하는 것. So, itong 숙제를 하는 것 ay nanggaling dito. Nanggaling siya dito. Yung to do homework. 숙제를 하는 것. So, ngayon, yung doing, 하는 것, noun na po siya. Dahil noun na po yung doing, 울 안 좋아해요. You can say, I don't like doing homework. 숙제를 하는 것을 안 좋아해요. I don't like doing 숙제. Okay, one more example po. I like food. 음식을 좋아해요. I cook food. 음식을 요리해요. How do you say, I like cooking food? Ayan, paano natin sasabihin, I like cooking food? So, itong cooking, noun po siya. The verb becomes a noun. So, yung cooking, paano natin gagawing noun? Gawin mong nungot. Just turn the yorihada, use the verb, and turn it into nungot para mag-noun na siya. 음식을 요리하는 것을 좋아해요. 음식을 요리하는 것, cooking food. tapos, 을 좋아해요. 음식을 요리하는 것을 좋아해요. So, if ever po may dalawang particle po na ganyan, don't panic. It's fantastic. Huwag kayong magpanic. Kasi po, pag may ul particle na yan, look for the nearest verb. Ito po yung verb niya. So, ito po yung magkasama. Itong ul, look for the nearest verb. So, ito po yung magkasama. Kaya ganyan po siya. So, pag may dalawang ul, rule particle po, don't panic. Hanapin nyo lang yung pinakamalapit na verb. Sila po yung magkasama. Okay? So, 음식을 요리하는 것을 좋아해요. I like cooking food. So, let's apply. Vowel ending stem po, pag kada, stem po niya, ka. 가는 것. 가는 것. So, vowel ending stem, ga, 가는 것. Next, consonant ending ipta. Ip ang stem niya. 입는 것. 입는 것. 입는 것. Nagiging letter M sound po ito. 입는 것. So, yung go, 가는 것, nagiging going. To wear, itong 입는 것, nagiging wearing. L ending stem, kagaya ng 만들다. 만들다, remove L. 만드. So, dito po, real ending stem, ito lang po yung may exception po. 만들, 만드,
만드 플러스는 것. 만드는 것. 만드는 것. So, making. Ayan. So, ang nun got, para ang verb natin, magiging noun po siya. And so, English uses the to infinitive. It is hard to learn English. In Korean, ginagamit lang po yung nun got. Yung nun got, para lang maging noun ang verb natin. So, yung 배우다, for example, 외국어를 배우는 것, the studying foreign languages or learning foreign language, 외국어를 배우는 것이 재미있다. So, yung fun, interesting, learning foreign language. 외국어를 배우는 것이 재밌어요. So, you are describing the act of learning. Tas dito sa second example, 아침에, in the morning, 일찍 maaga, 일어나다, to get up, to wake up, 일어나다, 일어나는 것, getting up, waking up, the act of getting up. 일어나는 것이 어렵다. So, describe mo yung act of waking up. 일어나는 것이 어렵다. It is difficult to wake up early sa umaga. Ayan. So, last part na po, apply na po natin yung nun got. Apply the nun got for our last activity po. nun got. So, following 보기, 그림을 보고 look at the picture and then 보기처럼 just like the 보기 example, 대화를 완성하세요. Complete the dialogue, complete the conversation. 요리가 힘들지 않아요? Hindi ba mahirap magluto or difficult to cook? 괜찮아요. It's okay. 저는, for me, 음식을, food, 만드는 것이, the act of cooking. So, cooking food, 재밌어요. masaya. Ito po, to open, 열다 po yan. 열다 po ito. 열다, to open. So, iba ang way to conjugate 열다 into nungot. Parehas po silang mandulda na may letter L. Iba po yung way to conjugate po ito into nungot. Okay? Para lang aware po tayo. So, 열다, ito. 왜 빨래를 안 했어요? 비가 올 때는 빨래를 ano kaya ang tamang verb po dito? Oh, Dani si. Very good. So, si Dani si, shinare po niya yung sagot dito sa number 1. So, 열다. Para ma-breakdown po natin, 열다. 열. Dahil letter L po siya, tanggalin nyo po muna yung letter L and then add the nungot. So, 여는 것. So, number 1, 먼지가 너무 많아요. There is too many dust. There's too much dust. 먼지가 너무 많아요. 청소할 때는 when you clean. 청소할 때는 when you clean. 창문을, the window, 여는 것이 opening, the act of opening or opening the window, 이 좋아요. It is good. So, it is good to open the window. 창문을 여는 것이 좋아요. It is good to open the window. CJC 잘했어요. Good job. So, 여는 것이 좋아요. It is good to open the window when cleaning. Next, number 2. 왜 빨래를 안 했어요? Why did you not do the laundry? 왜 빨래를 안 했어요? 비가 올 때는 when it rains, 빨래를 하는 것. So, doing the laundry. Doing the laundry, 하는 것. 빨래를 하는 것이 안 좋아요. It is not good to do laundry. Hindi maganda na mag-laundry pag umuulan. Hindi maganda maglaba pag umuulan. 비가 올 때는 빨래를 하는 것이 안 좋아요. Last na po, number 3 and 4.
Okay, number 3 and 4. 가. 왜 옷을 모두 다려요? 저는 옷을 blank. So, yung action, yung act of doing something sa 옷. So, ironing. 다리다. 다리다. So, to do ironing. So, dito naman, picture. 왜 사진을 안 찍어요? Why are you not taking picture? 저는 사진 blank을 안 좋아해요. I don't like to take pictures. I don't like taking pictures. So, yung 찍다, we need to turn it into a noun. Dahil verb po ito, kailangan gawing noun po siya. Ganyan din sa 다리다, dahil verb po siya, turn it into the noun, turn it into 는것. Oh, Christian 씨, CJ 씨, Mardy 씨, nagkulang lang ng got, but you're almost there. Yon, so, 다리는 것. 저는 옷을 다리는 것이 재밌어요. Ironing clothes is fun. So, the act of ironing clothes, 옷을 다리는 것이 재밌어요. It is fun. Talaga ba? Talaga ba masaya na mag-iron ng clothes, na mag-plancha ng mga damit? Well, sa kanya, masaya daw. 옷을 다리는 것이 재밌어요. And then last, number 4. 왜 사진을 안 찍어요? Why are you not taking a picture? 저는 사진 찍는 것. So, the act of taking a picture. So, taking pictures, hindi ko gusto. 사진 찍는 것을 안 좋아해요. I don't like to take pictures. I don't like taking pictures. 사진 찍는 것을 안 좋아해요. Oh, very good. JC Boy 씨. Oh, Ronel 씨, dapat 는 것. So, 는 것 po dapat, hindi un. Pero, you got the right flow naman. 찍는 것, very good. Mary Grace 씨, CJ 씨, Christian 씨, 잘했어요, 여러분. Good job. Okay, good. 다리는 것이 찍는 것을. Good, good, good. Okay, so 9:45 na po, guys. So, before we end the class, these pages po na may mga information, don't forget to read din po, no? Kasi itong mga information pages, additional vocabs din po siya. You never know, baka ito po ang lumabas sa mga paragraph reading or sa mga listening mahabang conversation, because a lot of these words can also come out, possibly. And then, may cultural context din minsan. So, this information page naman po is about the 쓰레기, 종량제와 분리수거. So, the way they dispose the garbage, 쓰레기, 종량제, and 분리수거, the separation or the categorization ng garbage. So, separate garbage collection. Okay? Unfortunately, wala na po tayong time. Siguro sa susunod, babasahin ko po yung mga information pages na to tapos i-upload ko sa YouTube kasi wala pong audio po yung mga information pages. Sayang naman kasi kasama din po ito minsan sa mga vocab or paragraph or conversations sa EPS topic. So sa susunod, babasahin ko po ito, i-upload ko sa YouTube channel ko. Alright, so just to show you the information pages, ayan, so regular garbage, food waste. Alam nyo po ba guys na sa Korea, sobrang strict nila sa recycling na pag marami kang food waste, babayaran mo. Mura lang naman, mga 50 yen tuloy, 50 won, 100 won, pero still, sobrang seryoso nila sa waste management sa Korea, magbabayad ka pag marami kang food waste. Di ba? And then, pag may mga garbage po kayo na malalaki, dapat bumili ng sticker. Pag magre-recycle, dapat naka-organize siya, itatapon sa tamang 쓰레기통. Ayun. So, here just letting you know na these additional information, don't skip. Possibly kasi this can be additional information sa mga paragraph. 네, 안녕하세요. 알란 씨, 안녕하세요. Okay, guys. So,
Don't forget to subscribe sa aking YouTube channel kasi i-upload ko naman doon yung mga previous lessons ko, and then I'll also make content. Medyo mabagal lang po ako mag-update. Thank you for your patience. But at least kung nasa YouTube channel po kayo, available naman po dyan yung chapter 1 chapters po na iba. And then slowly, yung ibang chapter din, i-upload ko po doon. But if you subscribe, thank you so much. Malaking bagay din po yan sa akin. 여러분, 안녕히 주무세요. Good night po sa lahat. Good night po.